Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang lahat laban sa isa. Vice President Sara Duterte matapang na mag-isang hinarap at sumagot sa mga di umano'y scripted na tanong. At tila napahiya ang mga miyembro ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte dahil tila nahuli niya raw mismong scripted umano ang hearing at tila raw subukan pa siyang ipakontempt na mga ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa kalagitnaan ng pagdinig tungkol sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President ay tila nagtataka ang mga miyembro ng House of Representatives kung bakit mag-isa lang at walang kasamang staff ang Vice President na si Sara Duterte upang matanong naman ng mga miyembro ng House of Representatives dahil paulit-ulit na nga daw ang mga sagot ng Vice President na si Sara Duterte sa kanilang mga di umano'y scripted na mga katanungan. Tila kitang-kita na nga ang mga stress at inis ng mga kongresista na ito. Kaya ngayon ay matapang na binunyag ng Vice President Sara Duterte kung bakit mag-isa itong humarap sa pagdinig. Kaya naman pala hindi niya sinamang mga staff at tanging mag-isa lamang siyang humarap dahil mayroon pala di umanong nagtimbre sa kanya at mayroon sa kanyang nagsumbong na ang lahat ng mga tanungan dito sa kongresong ito sa 2025 proposed budget ng OVP ay scripted di umano at tila plano pa nilang i-contempt ang magiging staff na sana'y dala ng Vice President Sara Duterte. Kaya napagpasyahan ni Vice President Sara na mag-isa na lamang siyang pumunta at humarap sa budget deliberation ng Office of the Vice President for 2025. At kung sakaling ipapakontempt daw nila ang mga staff sana nadala ng pangalawang Pangulo ay hindi nila itong magagawa. Mag-isa raw na magpapakontempt ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Some members of the House of Representatives, meron isa sa mga nagtanong kanina ang nagsabi sa akin na merong script sa pagtatanong about sa confidential funds. That is why I decided na hindi pa atinin yung mga ibang officials ng Office of the Vice President because nakalagay naman doon sa inyong invitation and I quote, kasi yung copy. In this regard, may we respectfully invite the Vice President or her duly authorized representative. So it was in the alternative. So I decided I'll come alone, answer all of it alone. So that kung i-contempt man ninyo ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila. Honorable Ortega. Thank you, Madam Chair. Napakatalino talaga ng Vice President Sara. Dito ay kanyang binunyag na papaano ba naman kasi ang nakalagay lamang pala sa invitation para sa Office of the Vice President ay ang Vice President Sara lamang o ang kanyang otorisadong kawani. Tila hindi rin nag-isip ang mga kongresistang ito na isahan tuloy kayo ni Vice President Sara na malaman niya ang mga scripted ang inyong itatanong ay tungkol na naman pala lahat sa confidential fund. Kaya lumabas tuloy ang pagkaagila ng Mindanao na si Vice President Sara Duterte dahil handang-handa at ready na ang Vice President. Stick to the plan pala kayo at hindi stick to topic ng 2025 proposed budget ng OVP. Idibokya kayong lahat yan sa inyong mga plano. Wala nang makokontempt. Samantala, pagkatapos lumabas ng balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa word pa lang na confidential tapos itanong mo pa sa VP, talaga
kayo lahat? Bakit ba niya itapik yun 2025 budget na ang hearing today? Talagang pinupolitika lahat ng galaw ni VP Sara. Ayos din kayong mga politikong walang kwenta. Si VP Sara magtatrabaho ng tama. Kayo lagi niyong sinisilip confidential funds. Bakit kayo ang gumagawa? Binubulsa niyo, sinilip ba niya? Hinanapan ba kayo? Paano nga naman si VP Sara? Mahal na mga tao dahil sa kanyang totoong paglilingkod. Kahit siraan niyo pa, nakatatak na sa mga tao ang mga Duterte. Tapat maglingkod, may mga malasakit sa mga mahirap at tunay na serbisyo sa tao. Kayo, anong ginagawa niyo? Bulsa ng kaban ng bayan. Tapos si VP Sara ipitin niyo. Siya na lang ang bukod tanging nagserbisyo sa bayan ng totoo. Lalo na sa panahon ng sakuna. Mga tao, mga kabayan, mag-isip-isip kayo. Dahil kawawa pa rin ang mga Pinoy pagdating ng sakuna. Dapat huwag padala sa mga matatamis na salita gaya ng ginawa ni Budol Marcos. Ano tayo ngayon? This is my VP soon, our president. Palaban at kumpara sa mga Pilipino. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga mananap. Ang iwi ng mga sabog ng mga kalaban ay abot hanggang tainga. 24 hours na yan silang nagpupulong-pulong for sure. Kung paano patumbahin si VP Sara. Sa next hearing, expected nyo makita ang mga magaling magpaikot sa salita. Kahit anong gawin ng mga bangag and friends, maraming naniniwala at sumusuporta sa leadership and governance ni VP Sara. Ito ang tipo ng leader na may totoong malasakit sa bayan. Galing mo, Madam Vice President. Kau na lang pa-contempt para di makulong mga kasama mo. This is the best Vice President ever. Out of topic, napaisip tuloy ako kung naniniwala si PBBM na walang dalang baril yung mga pulis at di sila gumamit ng tear gas when they occupy the KOGC compound. How much more doon sa nilabas ng Okta survey na tumaas ang trust rating niya. Siguro bilib na bilib siya sa sarili niya ngayon. Iba pala ang amats ng kokno. Nagiging dilolo yung tao. Nakakatakot. End quote. So, narinig ko sa isang interview ng isang kongresista na balak nilang tapyasan, di ba? O kumbaga, baka i-zero budget nila ang OVP. Bring it on! Bring it on! Do you think may pakialam pa si VP Inday Sara? Pero, ang kawawa, ang maraming natulungang Pilipino ng OVP. Diba? Ang kawawa, yung mga benepisyaryo at yung mga natulungan ng Office of the Vice President, na which is, diba, isi-zero budget nyo? Popolitikahin nyo? Ha? Hindi nyo bibigyan ng pondo ang OVP? Oh, people of the Philippines is watching. Nanonood kami sa inyong mga buwaya kayo. Ha? Ganyan na ang ano nyo? Ganyan na ang trip nyo? Ang second highest, di ba? Official ng bansa. At ang pinakamaraming nakuhang boto ng eleksyon, gaganyanin nyo. Makikita nyo talaga ang hinahanap nyo. Kasi alam nyo, si VP Inday Sara, wala na siyang paki. Pansinin nyo mga guys, wala na siyang pakialam. Bahala na kayo. Basta siya, magpo-propose siya ng programa niya. Magpo-propose siya. Ito ang gagawin niya sa OVP. And it's up to them to approve it. Kaya kayong mga buwaya kayo, hindi na kayo uubra kay VP Inday. Ha? Nung mga past budget hearing, mabait si VP Inday sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Binalibag nyo? Ha? Pinaikot-ikot nyo. At kung ano-anong mga issue ang binabato nyo kay VP Inday ngayon, hindi nyo na yan magawa. Kasi wais na ang agila namin. Wais na si VP Inday. Now, kung mga mukhang pera kayo at gahaman kayo, ha, sa salapi, inyo na yan. Basta, kitang-kita na ng mga Pilipino anong klaseng tao kayong mga buhaya kayo. Tin po natin, ang dami po reaction no? Diyan po sa naganap na budget hearing. Pero isa lang po ang tiyak, no? Pinagplanuhan si VP Sara, stick to the plan. Meron silang tinatawag na stick to the plan. Pinagplanuhan, pinagtulungan, pero sila po yung napahiya. No? Ang problema, mag-isa lang po si VP Sara. Ang ganda ng taktika ni VP Sara. Mag-isa pero hindi kinaya. No? Sa simula pa lang, latagan pa lang na magaganap. Wala na. Parang suko na kagad. Alam na natin yung magaganap. Pero sila, wala silang kaide-ideya. No? Ang sakit po nun. Paulit-ulit. Pero ngayon, sasagutin natin. No? Yung lalo na sila Abante.
na simple yes or no lang daw. Bakit hindi sumagot? Ang Bataa, thank you very much sa 25 pesos na pangkape. Una po, nabura na po yung gusto nilang palabasin kasi nung nakaraang taon, sa hearing nung nakaraang taon, hindi kayang sumagot, pinapasa sa mga undersecretary. Nakita niyo naman po ngayon, wala pong undersecretary. Si BP Sara lang po ang tao ron. Meron man siyang yung spokesperson niya, nariyan lang sa likod. Wala nga ganong tao sa likod eh. No? Isa lang halos yung tao ron eh. Ibig sabihin, pinatunayan po ni BP Sara, kaya niya yan lahat. No? Proper, eto po, makikita po natin yung kahusayan ni BP Sara bilang executive. Hindi naman siya congressman, hindi naman po siya mambabatas, hindi naman siya senador. Pero sa dalawang pagkakataon, napakita niya po kung paano nyo dapat i-treat yung president at vice president. Yung treatment sa president at treatment sa future president. Okay. Masakit para sa mga congressman yan kasi feeling ng mga congressman all powerful sila eh. Feeling ng mga congressman before to, walang makakapalag sa mga congressman. Lahat ng isa lang nila. Isang lang no, yung sinasabi ninyo na gusto nyong imbitahin si Tatay Digong. Abay, mag-isip-isip kayo. Kung sa anak pa lang, hindi naman tatayo nakaupo lang naman si Tatay Digong dyan. Kahit ilang oras si Tatay Digong eh. No? Okay. Kaya yung iimbitahin nyo para ipahiya, mag-isip-isip kayo. Yung purpose nyo nito, no, ipahiya si BP Sara, pagmukaing tanga sa harapan ninyo, tapos lalabas na baliktad po nangyari. Isang tao, pinagplanuhan, pinagtulungan, pero kayo ang bugbog sarado. Imagine niyo, parang Fernando po Jr. eh. Alam niyo yun? Yung pinagtulungan ka ng mga tao, pero lahat sila yung nabugbog, sila yung mukhang kawawa na inapi. Hindi naman pwedeng mapalabas na inapi sila dahil ang dami nila. Mag-isa lang si BP Sara eh. Okay. Totoo po, no, na may plano at totoo rin na asartalo sila. Dalis. Kasi wala kayong yung sinasabi po nila na walang paggalang si BP Sara sa yung check and balance. Ano bang sinasabi yung check and balance na walang paggalang? No? Sino po ang totoong walang paggalang, no? Hindi naman po normal yung ginawa ninyo eh. Yung ginawa nyong isa lang yung vice president, first time po sa history yan. First time po, alam po ninyo matagal na akong nanunood ng mga hearing. Ano pa to, hearing pa ng yung mga kahit impeachment, no? Walang ganyan po. Alam niyo nung bigyan ko lang kayo ng halimbawa, no? Yung impeachment kay Corona. Ang umattend lang si at that time DOJ secretary. Impeachment na to trial na to. Ang umattend lang po DOJ secretary Laila De Lima. DOJ secretary, hindi ko po nilalang dahil maliit. Ang point ko, DOJ lang po. Pero kung magbigay-pugay po sa kanya yung mga senador, yung mga congressman, grabe po ang pagbibigay-pugay kay Laila De Lima bilang DOJ. Nakukuha niyo po yung diferensya. Kayo ang may attitude problem sa Congress, hindi po si BP Sara. Yung DOJ secretary umatin ng hearing na sa impeachment. Pero ano po yun? Galang na galang. Sinasabi nila na maraming salamat po, bibihira po to na napakataas na posisyon sa gobyerno, no? Totoo 'yan. Sa Vice President, 2 minutes, pinagmamalaki nga ni Lenny, 2 minutes lang sinasalang yung budget niya, approve na kagad ng approve. Alam niyo po kung bakit? Ang tawag po diyan, courtesy. Courtesy po doon sa may pinakamataas na pinuno ng bansa. Halimbawa po, yung Office of the President, sinalang niyo po ba? Yung Office of the President po ba, kinwestiyon niyo? May nag-question po ba na saan po napunta yung sinasabing 5,500 na flood control program? Paano nyo po ginastos yung inyong bilyong-bilyong
confidential fund. Billion na. Hindi po to million lang. No? Hindi po. At okay po sa atin yun. Kasi presidente ng Pilipinas eh. Di ba? Sabi, iba naman yan, presidente naman yan eh. Alam niyo po ba ang presidente at vice president? Dapat ganun po ang pagpananaw natin. Ganun po ang dapat binibigay na pagkilala. No? Tapos magbibintang kayo, may attitude yung president, yung vice president. Yung una, before nito, before magkaroon niya ng planuhan, before nyo pinagplanuhan, before nyo pinagtulungan, ang sinasabi nyo, bobo si VP Sara, hindi kayang sumagot. Ngayon mag-isa niya, kayong hinarap lahat. Iba na. Ito ang vice president na hindi marunong ng check and balance. Ito ang vice president na arrogante. Ito ang vice president na bratinela. Ito ang vice president na may attitude problem. May attitude problem. Kayong mga congressman ang may attitude problem. Tanungin ko sa inyo, lalo na yung matatandang congressman, sinong vice president ang sinalang ninyo ng ganyang hearing? Budget hearing. Wala. Lahat ng vice president uma-attend dyan para aprobahan ninyo. President and vice president, same. No? Ang tawag dyan, no? Ang tawag dyan, courtesy. Meron bang questionable sa hinihinging budget? Tandaan natin yan po ay hindi hearing, hindi po yan hearing sa maling paggastos ng 125 million confidential fund. Hindi po yan hearing about confidential fund. Ito po ay budget hearing, hihingi ng budget, no? Hihingi ng budget ang Vice President at dahil kayo may power of the purse, it's either i-grant nyo yan, may kukwestiyonin kayo, para sa may paglilinaw, para saan po itong yung ginawa ni buti pa si Ontiveros eh. Di ba? Yung question ni Ontiveros dun sa budget ng 2025. Gusto niya lang ipatanggal, pero at least nakasentro siya ron sa, kayo wala eh. Ang tanong ninyo lahat naroon sa confidential fund noong 2022. Kaya kayo po ang out of order. Ngayon, hinahanapan kayo ni VP Sara nung simula. Latagan kasi nung simula eh. Dapat, wala naman yan si Abante nung simula eh. Sanay kasi yung si Abante, papasok, tapos maniniga. Silang dalawa ni Dan Fernandez. Papasok, maniniga, hindi pala kaya si VP Sara. Alam nyo, sa totoo lang, pilit ninyong pinasasagot si VP Sara. Hinahanapan nga kayo ng rules ni VP Sara eh. Umatin sila, pag-uusapan natin. Alam na ni VP Sara. Alam na ni VP Sara, hindi lang nagsasabi si VP Sara na meron siyang puting as o kung ano pa man. Alam niya na, ang dali nyo lang naman basahin. Ang dali lang naman nung stick to plan nyo eh. Ang dali lang naman ang plano nyo eh. Hindi po kinakailangan na Duterte magsuri niyan. No? Kahit po sino, kayang-kayang suriin, isasalang nyo siya at ang pag-uusapan nyo yung confidential fund noong 2022. Di basang-basa kayo ni VP Sara? Kaya nga ang gusto ni VP Sara, ito ay tungkol sa 2025 ang pag-usapan natin. Pahiyarin kayo. Pahiyarin kayo rito kay dating President Gloria Macapagal Arroyo. Nung sinabi niya, bakit pinag-uusapan natin yung confidential fund? Ito simple-simple yung sinabi ni Gloria Macapagal eh. Bakit natin pinag-uusapan yung confidential fund samantalang natalakay na natin yan last year? Di ba nga? No? Di ba nga? Kaya, di ba? Kaya nga tinanggalan natin yung Vice President ng confidential fund dahil nakita natin na parang hindi angkop. Ang tagal nyo ng pinagdebatehan, tinanggal nyo na yung confidential fund, hinahabol pa rin nyo. Nilinaw na ni VP Sara eh. Wala po akong sasagutin sa confidential fund dahil wala naman kaming hinihingi. Parang nanghihingi ako, pengi naman ng pengi, parang nanghihingi ka ng baon sa nanay mo. Nay, pengi pamasahe. O alam mo ba na ginastosan kita nung natatandaan mo nung grade 6 ka? College ka na ngayon ha. Natatandaan mo ba, ano ba ginawa mo nung 10 piso binigyan kita nung grade 6 ka? Ha? Saan mo dinala yung 10 piso? Nay, mamamasahe ko, college na ako ngayon. Pahingi po 100 para makaluwas ako. Nangingi ako ng pamasahe.
Anong ang tinatanong sa iyo yung ano yung ginawa mo doon sa 10 piso na binigay sa iyo ng nanay mo nung grade 6? Ganun sila eh. 2022 yung pinag-usapan. Anong ginawa mo riyan sa ano? Bakit ka ano? Sabi nga ni Gloria, kung gusto nyong imbestigahan yung Office of the Vice President, bakit hindi nyo isalang? Di po ba? Imbestigahan nyo yung confidential fund. Imbestigahan nyo yung kino-question nyo bilang, yan yung ginagawa nyo ngayon. Oversight. Hindi eh. Alam nyo kung anong ginawa nyo? Ha? Sabi nga ni GMA, wala na to, hindi na proper. Hindi proper yung ginawa nyo kasi gusto nyo siyang ambusin. Hindi yan yung pakay ng Vice President, pero handa siya sa inyo. In fact, nung latagan pa lang, sinabi niya kay Kimbo, kaya binalik niya kay Kimbo. Sabi niya kay Kimbo, lahat ng katanungan nyo, ito lang isasagot ko. I forgo. Basahin ko lang yung isasagot ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, lahat ng itatanong ninyo, no, ito ang isasagot ko. Kaya nilinaw niya to sa simula pa lang. Wala pong paglilihim si BP Sara. Okay. Gusto kong basahin eh. Eto. Ay hindi, Madam Chair pala yan. Okay, I will forgo the opportunity to defend the OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So sa Tagalog po, hindi na wave ko na po yung ano ko na po no, hindi tatanggalin ko na po yung aking karapatan na ipagtanggol pa yung hinihingi kong budget dahil hindi na po ako sasagot no sa format ng question and answer. Bahala na po kayo kung yung nilatag namin, hinihingi namin budget ay aaprobahan ninyo o hindi. Ang linaw po nun, no? Hindi na po ako sasagot ng question and answer dahil nilatag namin sa inyo, humihingi kami ng budget. Kayo na po mag-deliberate kung yan po ay pagbibigyan ninyo o hindi. O, kaya malinaw po yan. Tapos ang sagot po ni Mangko Kimbo, kaya sabi nga ni BP Sara, magsasayang lang tayo ng oras dahil aabutin tayo ng matagal. Ano po sagot ni Kimbo? Ang sabi ni Kimbo, I accept. In-accept niya na yun yung isasagot ni BP Sara. I will leave it to the House to decide the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras ito, paulit-ulit yung sagot. Okay, wala pa nagtatanong, sinabi na yan ni BP Sara. Lahat ng tanong ninyo, sasagutin ko yan na I forgo the opportunity to defend OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Ano sagot ni Kimbo? Acceptable to us. That's acceptable to us. No? That's acceptable to us. Okay. Kaya sinabi po yan, sa simula pa lang ni BP Sara, hindi ko kayo sasagutin lahat. Ang isasagot ko lang, I will forgo the opportunity to defend the OBP's budget through question and answer session. Hindi na ako sasagot sa mga tanong nyo. Ito na lang ang isasagot ko sa lahat. Sa lahat ng tanong ninyo. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Sabi ni Kimbo, presiding officer, it's acceptable to us unless, tuloy natin Does I hear any objection? Does I hear any objection? O, di ba? Ang ganda ng nilatag ni BP Sara. Lahat ng tanong nyo, I will answer it with I will forgo the opportunity to defend. Yun ang isasagot niya daw sa lahat. Huwag na tayo mag-aksaya kasi lahat yan ang isasagot ko. Paulit-ulit tayo. It's acceptable to us. Sabi naman ni Kimbo. Acceptable yan sa amin. Kung yan ang isasagot mo. Is there any objection? Nagtanong pa eh. Is there any objection? That is acceptable to us. Because it is, I believe. Hearing none, that is acceptable to us.
Walang tumutol. Walang tumutol. It is acceptable to us. Hindi sila tumutol. Karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila ang katanungan po ng 17 po na nakalista sa ngayon. Okay. Ang pinaglalaban na lang ni Kimbo, karapatan po ng mga Pilipino na marinig yung katanungan nila. Kasi sabi ni Pipi Sara, ito lang isasagot ko. Simula pa lang po ito. Ito lang yung isasagot ko. Sabi naman ni Kimbo, it's acceptable to us. Acceptable daw sa kanila yun. Is there any objection? Hearing none? Acceptable po yan, pero karapatan din po ng mga Pilipino na marinig. Marinig naman yung mga tanong. Tanong lang po ang gusto niyang marinig, sabi ni Kimbo. O bakit ngayon, no? Bakit po, nung sumasagot na po si BP Sara ng sinabi niyang isasagot niya, bakit kayo nang gagalaiti? Di ba? Lalong-lalo na si Abante. Si Abante kasi wala dyan eh. Yan yung problema eh, no? Magpapa-importante kayo, late kayong darating. Pagdating ninyo, magtatanong kayo, gusto nyo sagutin na yes or no. Eh sinabi na nga hindi na kasalanan ni BP Sara na hindi mo narinig. No? Hindi nakasalanan ni BP Sara yun. O, sige, sagot tayo ng mga reaction ha. Pusit versus convicted, alam na natin yan lahat. Pero ang malupit dyan, kaya pinatatanggal ni, alam nyo, hindi po diktador si BP Sara. Sabi niya, nag-request siya na yung mag-preside na yung chairman. Bakit po yung chairman? Nariyan yung chairman eh. Nariyan yung chairman eh, si Ko. Baka may nakahanda si BP Sara kay Ko. Yan yung nag-expose ng ano eh, di ba? Si Ko, kung di ako nagkakamali, yan yung contractor ba? Okay. Tapos, dito nakikita si ano eh, dito nakikita yung, dito matala si BP Sara eh. Pag pinipigilan niya si BP Sara na magsalita, sabi niya, bakit mo ko yung kinote ni BP Sara na bakit mo ko kino-crucify? Samantalang eto, sinabihan ako ng pusit. Tapos ikaw sinabihan mo ko na hindi mo ano yun? Hindi mo trabaho, natanggalin ako. You cannot fire me in my position. Pero ako, bawal akong magsalita ng convicted siya. Eh, convicted naman talaga siya. Doon po sila nadadali ni BP Sara eh. No? Pinamumukha po ni BP Sara, hindi po pwedeng ako lang ang i-crucify mo. Di ba? Ako lang yung kinu-crucify mo, pero hinahayaan mo yung makalaban mo, kakampi mo, porque ba't marami kayo at mag-isa lang ako? Okay, huling-huli po si Kimbo rito kasi hindi ko rin makita yun eh. Yung sinabi ni BP Sara, huling-huli po si Kimbo na is either ano yan, no? Kaya nga sabi ni BP Sara, tignan natin yung record, nari ano yung minutes. Eh yung pala na, akala ko, nahuli lang ni BP Sara, parang sinisay niya sa stick to plan. Kala ko hindi naka-mikropono. Yung pala naka-mikropono po yung stick to plan. Stick to plan tayo. Grabe po yung stick to plan na yan. Hindi naman po siguro intention na sabihin yan, yung stick to plan. Nasabi lang dahil yun yung nasa isip, stick to plan tayo dapat, stick to plan tayo dapat. Eh ano po ba yung plano nila? Yun na mismo. Ang plano na nila, gibain si BP Sara sa pamamagitan ng confidential fund. Kasi kung tatanungin lang, eto lang itatanong nila, yung budget ngayon, nabanggit na ni BP Sara yan eh. Kung anong paggagamitan eh. Pero yung confidential fund, kasi kaya pa ulit-ulit, yun kasi yun eh. Iba-iba lang atake nila. Nakaplano yan eh. May umaatake sa magkano per 10 piso, magkano yung hindi, anong tawag doon? Yung hindi naprobahan ng COA. Kada 10 merong magpapakita ng ganito. Grabe no? Talagang hati-hati. Kaya nasira po sila lahat. Meron pang naningil kay Orte. Ayun, akala, na-review ko rin eh. Maganda pang sinabi ni BP Sara yung dito sa mga kasama niya. Hindi ko na pinaten kasi alam, yung nagtatanong Ortega ba yun? Kasi i-contempt mo. Ako na lang i-contempt nyo.
Alam ni BP Sara yung mangyari. Ako nalang i-contempt nyo, kawawa naman yung mga kasama ko. Madadamay pa yung pamilya. Hindi naman nila kayang i-contempt si BP Sara. Yun yung problema nila. May mga gusto nilang manutil. Ito yung problema nila. Si BP Sara, nakakapanutil sa kanila nang walang pakundangan. Sinusutil sila lahat ni BP Sara eh. Yung sagot na paulit-ulit ni BP Sara, panunutil yun sa kanila. Pero sila gustong-gusto nilang magpakita ng tapang, magpakitang gilas. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya i-contempt si BP Sara. I-contempt nila dahil sumasagot siya ng paulit-ulit. Inaprobahan ng chairman eh. Alam niyo yun? Kaya yun nilatag ni BP Sara para hindi siya makontempt. Nagtatanong bakit hindi kinontempt. Wala pang tanong, sinabi na ni BP Sara, eto lang ang tangi kong isasagot, paulit-ulit to, Madam Chair. We accept. Inaccept nila na paulit-ulit yung tanong. Kaya hindi po pwedeng contempt mo. Sasabihin nyo bigla na yes or no lang. Bakit magiging yes or no? Eto na nga ang sinabi ko at kayong lahat ay inaprobahan ninyo. O bakit ngayon, kung yes or no lang ba dong, bakit nagsabi ng convicted? Convicted eh. Ano magagawa natin? Convicted talaga. Yung atake niya para lang dun sa mga yon. Ang atake niya para sa Makabayan Black at malamang para kay Ko. Kasi hinahamon niya si Ko, ikaw mag-preside. Ikaw ang chairman eh. Hindi mo pwedeng i-contempt kasi yun yung kasunduan. Ipapabasa ni BP Sara yan. Basahin mo sa simula kung alin napagkasunduan natin. Yan lang ang tangi kong isasagot sa lahat ng tanong. We accept. In-accept ni Kimbo. Walang tumutol. Akala nila dahil sa mga tanong, no? Dahil sa katanungan nila, kaya nilang paikutin. Inunahan na nga kayo. Doon po sila gigil na gigil. Alam niyo po, marami pong young guns. Nagsimula po to maraming young guns na naroon. Nawala na po ng distinction. Nagsitanda po sila sa pakikinig kay BP Sara. Yung mga tinatawag na young guns, asan na yung mga young guns? Tumanda sila ng 5 oras na nakinig kay BP Sara, nung ika-6 na oras na. Nagsitanda po sila na tig sa 10 taon. Wala na akong makitang young guns eh. Hindi ko po birthday. Hindi. Pinagpaplanuhan nila. Sila lang ba marunong magplano? Hindi lang naman sila ang may kakayahang magplano eh. Si BP Sara rin, kaya niya rin magplano eh. Kaya talagang nawala po yung young guns eh. Yung huli yung nagsabi na tigilan na natin to. Hindi naman tayo sinasagot eh. Si Konggun, bata pa yun eh. Kasama sa young guns yun eh. Puta, mukhang magkasing edad na kami. Makinig lang ng 5. Grabe yung stress na binigay sa kanila ni BP Sara. Tumanda po sila na tagli-5 taon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!